Sa mga kapwa ko Pilipino, ang tinutukoy ko na tunay na talo ay kaming mga kabataan. Kami na nag-aasam ng tunay na katahimikan at kaginhawaan. Saan nga ba patutungo ang buhay namin sa bawat labanang aming patuloy na nararanasan? Wala na ba itong katapusan? Mga kapita-bitagang mga inampalan, mga kapuri-puring panahulin, mga mapanuring manonood, madayaw na umaga. Ako po ang inyong abang lingkod na nandito sa inyong harapan upang hindi husgahan, bagkos na nararapat pakinggan. Kung alalahanin po natin ang ating napakayabong na kasaysayan, masasabi natin na ang kaliwat ka ng kaguluhan, barilan, iringan, at pambuboba na nasasaksiyan natin sa ngayon ay hindi na bago sa ating panahon. Tila baga tayo ay dihina o maaaring nakasanayan na natin ang mga ito. Subalit, tunay nga bang nakasanayan na natin ang pinakapasamang epekto nito? Na parang bangungot na sa tuwing ipipikit natin ang ating mga mata ay tila nandun tayo at pinapanood natin ang malagim na mga pangyayaring siyang naging bunga nito. Musmus pa lamang ako ay naranasan ko na sa araw-araw ng pagising ko. Tila baga ayoko nang gumising upang harapin ang walang himpis na bangayan ng aking mga magulang dulot ng labis na kahirapan. Madalas kong marinig ang hinagpis ng aking ina. Kung saang kamay naman ng Diyos ko kukunin, ang kakainin natin ngayon. Puro na lang ngayon. Ngayon ang naririnig ko. Hindi nila naisip ang bukas. Bukas. Sino nga ba ang itinuturing ko na bukas? Ang bukas ay ako. Paano ko maharap ang bukas nang may ngiti sa aking mga labi? Paano ko makagtagumpayan ang bawat bukas kung palaging naririnig ang bawat pagtatalo ng bawat isa? Lintong-lintong ang isip sa araw-araw na naririnig ko ang walang katapusang pagbabaktol ng aking mga magulang. Siguro kayo ay labis na nagtataka sa mga pinagsasabi ko. Siguro dahil hindi nyo nararamdaman ang nararanasan ng karamihang kabataan ngayon. O baka naman hindi nyo pa nararanasan ito. Sa halip na magbingi-bingihan at magkibit-balikat lamang sa naririnig nyo ngayon, bakit hindi natin subukang unawain at tumulong upang isulong ang sinasabi nating tunay na kapayapaan at pagkakaisa ngayon at magpakailanman nang sa ganun ay hindi na maulit ang pagkakamali natin sa nakaraan. Ang ibig kong sabihin ay upang hindi na kahit kailan maranasan ng susunod na henerasyon ang lupit ng pagkatalo sa bawat digmaan. Maraming buhay ang nasayang sa bawat sigalot, hindi lamang sa Mindanao, maging sa buong bansa o sa buong mundo. Paano kami makapag-aral ng maayos sa gitna ng kaba at takot? O di kaya'y makapaglaro ng malaya at maranasan ang pagiging bata? Napakasakit matalo, lalong-lalo na kung iisipin nating kaya naman pala nating pagtagumpayan ang bawat laban na ito. Ang tunay na kapayapaan at pagkakaisa ay
ay matatagpuan lamang sa ating mga puso. Hindi natin may pagtanggol ang ating inang bayan kung hindi natin baguhin ang ating kalooban. Dalisay na puso lamang ang tanging sandata natin para talunin ang tunay na laban natin ngayon. Ito'y dapat magsimula sa ating sarili, sa bawat pamilyang Pilipino upang magsilbing matibay na pundasyon ng katatagan at pagkakaisa. Subalit, sino nga ba o ano nga ba ang totoong laban natin sa ngayon? Mga banyaga ba ang tunay na kalaban natin ngayon na siyang piling umaagaw sa mga teritoryo natin? O kahirapan ba na tila nakagapos sa isang tanikalang humihila sa ating paibaba? Si isang tila humunoy ng kawalan ng pag-asa? O baka naman, ang tunay na laban natin ay ang bawat sarili natin. Kaya, kayo ang humusga kung saan tayo patutungo. Sabay-sabay natin sigaw! Kaya natin ito! Idaan natin sa dasal, pananalig sa Diyos, at higit sa lahat ng pagmamahal ng bawat Pilipino sa halip na digmaan